alam mo may tunog, pero hindi yung gano'ng kalakas. Valid ba yun? Valid ba yun? Valid naman, pero nasasaktan ako. Kasi natin naman yung mukha mo, mukhang gago. O, yun naman yung point. Walang damage, pero nakakasar lang. Ang buburahin ko yung mukha mo. O, pero yung mukha mo. Sino yung pinakapangit na mukha sa lahat ng ginanong? Nagmarcha ako sa kasal. Kasi maayos Tapos yung partner ko, yung bridesmaid, kasi yung nakagown talaga. Siyempre, ito, guwapo ko. Naka-coat and tie, blah blah blah. Nakikita yung mga kaibigan ko tumatawa. Pero wala kang ginagawa talaga? Wala, kasi yun talaga yung dapat na ginagawa, di ba? Maglalakad ka ng maayos. Nakikita yung mga kaibigan ko. Yo. Walang ginagawa. Ano naman masabi mo sa mga naka-work mo na ayaw nila nagmumukha silang tanga sa mga ginagawa mo? Welcome to Pinoy Wrestling Reviews. Dito tayo sa Secret Base para mag-review ulit. Actual wrestlers pala kami na magre-review ng wrestling matches. To si... Kailangan mo sarili mo? Ako si Rio Rufino, Kuya Rio nyo, henyo ng premyo, at ang pinaka-importante, D-scammer. Ano na? D-scammer. Hindi scammer. Scammer. May na-scammer ba dati? Ba't mo sinabi? Out of nowhere, ba't mo sinabi di ka scammer? Nakukuha yung sa Kasi daw nagsasabi mo ako scammer. Mga scammer. Nakukuha. Meron pa tayong isang kasama ngayon. Mano Malep, introduce yourself. Yon. Ako nga pala si Joshua Elvista, ang bago niyong idol. Bago niyong idol. Hindi na ba yun mo? Hindi na ikaw yung idol. Ay, oo nga. Yung idol ko, hindi siya moniker. Pangalan ko talaga yun. Palitan mo yung intro mo. So, pwede niya i-moniker niya na, no? Hindi nga pwede ko din. Iba yung current term. Ang dami mo namang daming words. Wag yung idol. Bago niya i-idoloin. Bahala ka sa buhay mo. Okay. So, ngayon, speaking of idol, panonoorin, di pa natin napapanood yung isa sa mga magandang build na story sa FPW. Season 1 pa lang, ito yung unang may story. Idol versus Solid. Marky. Ano masasabi nyo? Paano nyo pinag-usapan yung match? Pwede bang siya muna? Kasi baka sabihin ko, hindi pala yun eh. Sabay, no? O yun, baka mas credible siya kaysa sa akin. Yung pagbuo ng match na sobrang komplikado kasi gusto ni Red, walang mananalo. So talagang yun yung goal, which is maging draw siya. Tapos parang isip kung ano yung gagawin namin finish. So yun, tas parang yung nung naisip namin ni finish, si Red hindi naniniwalang mapupull off namin. Ano ba yung finish na naisip nyo and yung na-envision ni Red? Gusto niya double count out. Double count out, tapos double ring out. Sabi na, parang pangit nasa labas tayo. Oo. Mas maganda yung kuha kung nasa loob ng camera. Ay, nasa loob ng ring. Pero wag natin i-spoil kung ano yung actual finish na lang. Panoorin na lang natin. Panoorin natin. Pero ang dapat daw mangyayari is double count out. So, tingnan natin kung gaano ka-creative tong dalawang to. Kasi masasabi ko, sobrang creative din na magsulat ng matches. Pero, si Marky talaga yung nagsulat. Going into this match, sabi niya, gusto ko may goal ako lately. Gusto ko match of the night ako palagi. Parang something like parang that. Match of the night contender. Parang laging contender. Nung time na to, put over lang ako. Wala na akong pay kung contender siyang maganda. Basta, kung ano yung binigay na assignment ni boss, kailangan na checklist ko yun. So since gusto niya ng contender for match of the night, so medyo maganda yung pagkakatahi nung match. Pero kayong dalawa lang yan, tayo wala ba kayong parang producer na nagsulat para sa or nag-consult? Wala, goal lang. Amin lang to, walang ibang credit nito, amin to. Producer. Kami dalawa lang to. So, tingnan natin kung maganda yung pagkakatahi ng dalawa lang na nagsulat. Alam niyo, kung napapanood nyo na yung episodes namin, medyo tarantado itong dalawang to eh. So, tingnan natin kung... Uy, mabait kami. Mabait ako. Walang derogatory term dito. Wala. Sige, gawin natin. So, noong time na to, heel ka na to eh, no? Heel. Necktie idol pa yan eh. Cheating one-on-one.
Lato-lato. Lato-lato. Yung Planted ba yan? Ha? Hindi. Ah, putang ina. Meron akong legit na supporter. Grabe yun. May effort eh. Oh. Oo, lagi ko nakikita. Solid yun. Shoutout sa'yo. Oo, si Sign Guy, no? Oo. Kaibigan natin ni Kalin eh. Yun pa yung kaanuhan ng yung bagong 1,000. Sabi Yung yung bawal pa ito. Oo, yung sabi bawal pa daw ito, be. Sabi ko sa kanya, sigurado ka, mamaya malukot yan. Hindi mo na magagamit yan. Sabi niya, di, yun, wala akong pakialam. Ang ganda ng no? Ang ganda ng kuha ng Transcend. Shoutout Transcend. Ang ganda. Wala namang pangit silang product. Uy, si Salisi. Shoutout mo talaga yun. Lagi siya nandun regular siya eh. Bigyan natin ng credit. Thank you. Cedric Salisi. Anong meals corn on the beef? Ha? Hindi, parang, nakalimutan ko sinabi sa akin yan eh. Parang trademark nung beatmaker. Yeah. Para be the best music. Lakas ang no? Chance. Sobrang over din yung chant na yun. Basic kasi, basic no? One word lang, tapos ganun-ganon. One syllable din. Tang inang nipis ko pala dito. So, yung good thing yun or bad? Ha? Good thing? Na manipis? Ano ko yan, nag-dieta talaga ako. Strict diet ako din. Ngayon, ang lapad mo na eh. Uy! Aray, mo! Sakit mo! Gago, sakit! Okay lang naman, sulit naman eh. Wala. For some reason, mas mapayat ka dito kaysa ngayon. Ngayon, may may cuts-cuts ka eh. Malaki yata ako eh. Parang nag-gain ka ng weight. Oo. Alam mo ba? Hindi ko alam. Hindi, ito yung time na nag-bike ka ng matindi. Yata, oo. Yun pa yung yung binibate ko yung sobrang hype ng Destroyer. Hindi mo natin ginagawa eh. Oy. Dahil, putang ina. Gusto tumingin sa malayo. Naniwala ka naman. Sinisisi ko yun. Meron talaga akong tinuturo doon. May maingay kasi doon. So talaga siyang sinisisi ko. Yung akin to! Ano ba yun? Hindi mukha mo rin. Siniset mo rin talaga na. Akin na to eh. Pero ang braso niya Idol. Nagkakabi na abot. Di pagka ganun ko, abot ko na eh. Parang ikaw ko masisira yung moment. So, parang paano braso? Ayun o, ginanong niya, kinarampal niya. Ayan, hindi ko sinabi kay Joey yan. Kasi after nun, hindi ko pinano kung paano ko itatago eh. Pero plano ba na yung ibigay mo? Hindi. So parang yun yung spot na. So ngayon, paano ko nga ba ito itatago? Bibigay ko sa baka mawala. Ano yung Kasi dapat legit na mangyari? pera eh. Wala, Hindi niya alam, hindi niya alam after nun. So ngayon, kesa ibigay ko sa young boy, baka mawala. Ibigay ko kay Joey, at least kay Joey ko kukunin. Kay Joey ko kukunin. Nagmukhang binera ni referee. Binenta rin sineldo ni Joey na, oy, okay. Galing Joey, galing So Joey. parang dumagdag siya na effect. Sabi, papalo ko sa salita eh. Here. And finally, they do some wrestling. James Idol Martinez with a wrist lock. Basic chain. Foundation wrestling very good from James Idol Martinez. But look at Martin with that athleticism. Nice. And now go behind. Getting the small waist of James Idol Martinez. 21 inches. Yeah, 21-inch waistline. That's it's like Hulk Hogan. Huh? What do you call this movement? This is the disarmer. Bakit na ginagawa? Using the massage its own bolster. And Marty doing the same. Going for, what Nice. is it? Oh, Indian death. Indian Deathlock, no? Nakita ko lang yan sa SmackDown versus Raw. Ano yung mga moves?
Kasi di ba nag-transition ako to nag-targeting. Ginawa ko, nag-create ako ng character sa SmackDown versus sa cellphone. Tapos panay leg attack, sinanap ko lahat. So doon ako mo-open ng ano. Parang in-envision ko na ako to. Ganun. Alam ko nabanggit mo na, na gusto mo maging technical eh. Tapos ngayon ayaw mo na. Kung ano yung... Kasi may mga nagpapak na doon sa mga ginagawa. Spammer. Gusto ko na-explain niya pa sa karoon yung ginawa niya. May reason mo? Saka para lang mag-sell siya. Saka simpleng move siya eh. Pagka pinalagpas mo lang, walang dating. So ngayon, binibenta ko na putakin na masakit to, masakit. Tsaka most likely hindi rin nakita ng lahat eh. Lahat ng angulo. Not what di ko in-expect honestly. Na ano? Na matulog siya. So basic naman yun. Okay. Grabe ka naman sa akin. Okay. Chop lang eh. Yung dibdib ko yung ano doon. Hindi ako credit sa dibdib. Agawan credit Okay. Hindi ko in-expect dito. Sadya ka lang. Honest na ako. Pero syempre, tagal na nag-wrestling ito. Syempre, marunong na sunok kumayos. Oo naman. Alam mo may tunog, pero hindi yung ganun kalakas. Valid ba yun? Pwede ba yun? Valid naman, pero nasasaktan ako. Kasi na-underestimate mo na bang, si Jimmy yan, baka soft. Sorry na. Huwag mo ikakaksa. Hindi talaga. Gusto ko itsura mo ngayon eh. Parang bigo. Naurat siya. Naurat eh. Siyempre, nasaktan lang ako. Wow, bire! Oo. Binibenta mo talaga, ano? Oo, Ang galing. Pinisip mo yung mga simpleng ganun eh, no? Para lang yung nakakapagod. Kasi yan, mag-sell ka lang. Pero ano eh, sobrang... sobrang eh. Di ba? Di natin pinag-usapan yun, no? Yung hit. Paano Wala, hindi. style yung hit. Basta, bugbugin mo lang sa labas. Okay na yun. Pinag-usapan natin mabilis lang. Hindi natin expected na ganyan magiging over. Kasi naalala ko ang goal natin, maging ano siya, maging boring yung hit mo para lalo mainis yung crowd. Maging boring yung hit para maging dragging. Kasi, chini-cheer ka na hil eh. Oo. Tapos pero hindi namin expected na magtatawanan sila. Nagrabe yung reacts, no? Oo. Parang binato ko lang, tapos, bakit? Binato ko lang. Oo, parang nilabas nila. Siguro ano yung pinaka hindi nila i-expect talaga. Well, kasi kung psychology-wise, pwede naman ako manalo nun. Manalo siya, gugulpin ko siya sa ibang sa labas. Yung parang, may isip mo lang, ba't yun lang ginawa yun? Kung pwede ako Naturally funny ka lang din talaga eh. Parang kahit anong gawin mong tama, hindi nila iisipin tama yun. Kasi nila mali. Pero kasi, kaya valid yung sinabi ko na hindi ko in-expect sa'yo yung chop. Hindi, technical move yun eh. Ito, yung psychology, pwede siya nakakatawa. Pero yung actual move, as in legit naman marunong ako. Gago, may galit ka talaga. Gago, sorry. Dapat talaga. Ano ba, gusto ba yung ano mo? Ayan, hindi. Play nyo na yan. Bago pa. Ayun. Play nyo na. Nahold yan. Pero tinan mo yung mukha mo, mukhang gago. Yun naman yung point eh. Walang damage, pero nakakaasar lang. Ang buburahin ko yung mukha mo. Tinan mo yung mukha mo. Nakakatsumba na. Eh, inisip mo ba't yun yung gusto mo? Ano yung sa Men in Black? Galing na mukha mo dyan eh. Yung sa Men in Black, yung binanat yung phone dyan. Yung tsura ko dyan. Alam mo yung susutan mo ng starring simulo si Ata. Get. So, nabanggit mo na, ginagawa mo tong move para gusto mo lang makita na pangit yung halaw. Parang zero damage. Parang wala pa akong ini-inflict na damage. Pero meron akong
psychology na manalo. Pero zero damage. So, pero gusto ko pa rin manalo. Sino yung pinakapangit na mukha sa lahat ng ginanon mo? Ano ba? In real life or in real life? Wala na ginawa doon. In real life. Kasi in real life, hindi ko pa gawin yan, may pangit na eh. So, inagawa mo na. Ayoko yun. Malay mo naman, ang pangit ko, malay mo, kailangan niya lang pala mag-isingkit para maging pogi. Hindi, ayoko. Gusto kong sagot ko in real life. Hindi na kailangan nung babatakin niyo yung balat. Tignan mo pa lang, ay, hindi na kailangan nung ganung move. So sino yun? Kilala ba namin? Kilala nyo. Siyempre. Pero ang galing na pag-ano. Nung pagkabara talaga saktong-sakto Oo. Kasi kung iba yun, pag ginanon mo, wala, nakadikit lang siya. Sa kanya talaga nakadikit. Talagang nahatak yun dito. Pero kasi alam ko naman kasi hindi siya masakit. Parang dikit lang yung mukha mo. Ganun. Pag ginawa mo yun sa akin next time, kaya gano'n mo ako, gagawin na rin ako. Yung parang Tapos umuso na rin natatasim ako. mukha nyo. Isasell mo to mukha asim ha. Oh, Papangitan mo. pagandahan kayo mag-sell ng move na to. Kaya mukha mo rin eh, seryoso ka rin eh. Pwede mo i-compile yung mga itsura nila nun. Spots collection. Compile mo. So meron na isa eh. Signature Marquez patch. Favorite nyo talaga Ang dali. Ang dali ng cut-off. Yun lang gagawin mo eh, oh. Pero sobrang working. Doon nga ulit sa labas. Hindi makakainga, tas hindi siya, di ba? Pero pwede. Psychology. Wala naman nagko-contest. Sinasabi ko lang, para sa audience. Okay. Yun yung maganda. Yung comedy wrestler ka. Ang ano ko dyan, parang naging joke ko dyan, ba, ang daming binibilang. So, merong rope break, 1 to 5. So, merong ring out, 1 to 10. Pag pinin, 1 to 3. Parang stupid yung character ko. Hindi ko alam kung kailan yung may ganun. So, nung may binibilang siya, na 1 to 10, nung bumili siya ng 3, akala ko panalo na ako. Kasi parang may mga types sa 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Panalo na ako. Tapos may nagsabi sa crowd, naalala ko, up to 10 yan. Up to 10? Gets Ba't kanina tatlo lang? Yung gumaganon siya. Ba't kanina tatlo lang? Ngayon, 10. Magaling yung crowd na yun. Kasi na-gets niya. Hindi ka na-gets eh. Mas matalino sa'yo yung crowd. Yun na nga yun. Nakabawi na ba ako? Ito pinakainintay. Nag-aantay ng pagkakamali. Di, babawi pa ako. Mahaba pa to. Comment ka pa. Sige, hindi ko naman match yun eh. Mas marami akong bawi. Ayun. Ba't sa'yo hanggang to 10? Nakarato eh. Sorry, I stand corrected. Malinis yan. Malinis. Hindi ko lang siya laging ginagawa. Ay, parat mo ano lang. Labas gilagid. Alam mo yung nalapit na kailangan yan eh, kila Mike Yap. Kasi sila yung malakas mag-cheer sa'yo eh. Dito ka sa mga tropa mo. Ayun. O dito tayo sa mga tropa mo. Oh. Yung facials mo rin, ang ganda eh. Oo. Bago yung mukha. Ang galing. Sumabog yung face mo. Sino nakaisip niyan? Siya. Galing ka. Pagka gano'n, iba-block ko. Tapos puta, asan yung lakas ng alin? May crowd, di pa. Alam ko, may pop. Pero hindi ko in-expect na gano'n siya kalakas sa crowd. Parang putang ng lakas ng pop. Ganun sana siguro rin yung, alam mo yung ano, Ayaw. Ay, parang Di namin nagkatas ng gano'n. Pero ang ganda sana kung ano. Kung nagkontrata tayo. Parang Dragon Ball. Kaubos na yung hami-hami wave ko. Parang maganda pa nga sana yun kung kung pagbaba. Sinap pa kita. Oo.
Parang ganito eh. Yun yung mga naisip ko na pinaparad din. Oy! Ay, not bad, not bad, not bad, not bad. Oo, dumalas ako dun. Nasa gitna. Hindi umabot oh. Buti, ganda ng base si Jimmy. Oo. Kahit di umabot eh, nag-batch, no? Oo. Hindi siya Jimmy yan eh. talaga. Jimmy yan eh. Grabe. Oo. Ang nabilis oh. Boom! Oh! Ano yun? Dropkick sa... Sa paa? Oo nga, oo nga. Parang ako nagkamali ako din. Puro ano eh, puro sapayan eh. Puro tuhod. Oh! Oh! Kanan. Left go. Ah, okay. Ang dami kong tigya-out sa likod niya. Yun nung... Tinigya-out ako sa way. Yung ano, protein. Oo. Pero buti nga hindi masyado. Puta, di pa siya tapos. Ganda. On him. Oh. Sayang. Oh, nice. Nakamid siya. Nice. Ooh. CSL na nangyayari. Galing ni Jimmy dito. Consistent yung ano eh. Boom. Consistent yung pag-sell sa leg. Oh. Low break na oh. Puta, no break agad. Ano, puta. Nagulat ako noon, hindi ko alam na nasa Ano Oo. yun. Kaya mag-kick out ka talaga. Oh, Pinol lang talaga na rope break. Oo. So kapag rope break, hindi kailangan ano? Basta naka sa ano. Hindi kailangan nakahawak. Oo. Oo. Oh, stolen. Stolen finisher. Ang iit ng tao. Ganda. Frustration. Sa'yo, walang winner sa'yo. Walang winner, no? Leg. Ano yung mga pala? Sa'yo mukha. Ooh. Ay, putang ina. Akala ko. Nice one. Ano yun eh? Nagkamali. Oo, mali ako doon. Si Jimmy. Ano dapat yun? Dapat yung throat chop lang. Tapos nagsabi, pipiliin niya ako bigla. Sabi ko, hindi pa kakilala. Oy! Nice. Tingnan mo naman yan. Uy, wala pa lang balak. Balik mo. Balik. Alin? Slice bread. Oh. Sinadya mo na ganun yung ano? Yung landing. Paano ba usual landing? Yun, ganun talaga. Okay. So, ang ganda talaga na sliced bread. Tapos, balik ka. Ang ganda ha. Tsaka nag-chant pa yung tao. Kapag pinin niya, wala yun. Saka sayang yung sale. Sale, Ang oo, ganda yun. nung moves niya eh. Talagang napuruhan eh. Talagang pinuruan ako sa legs eh. Pati pag-akit to. Makes sense naman. Ang galing. Parang Dolph Ziggler. Dog. Ako si Dog Ziggler. Oh. Ito Dragon Scream. Putang ina, hindi talaga siya tumitigil. Ang ganda. Tuloy-tuloy.
Oh, Shane Prayer. Shinbray. Oops. Oh. Kay Slapper. Ang ganda ng offense eh, tuloy-tuloy eh. Relentless offense sa legs eh. Ito ginahitan. Oh, Saan takbo. na? Bumatog ka pa. Masyado matagal. Pati yung call ni Quattro, tsaka na rin, biglang weld eh. Nag-react yung mga tao, alam pa rin nila na yun yung finisher mo eh, no? Talaga ba? Ano nila, sumabog eh. Kasi ang dami ng bago ni sa LPW. Sumabog nung nag-take-out eh. Ang ganda. Gago, ang ganda. Teka lang. Di sinadya na mapunit yun, di ba? Yeah, Pinunit niya talaga. yung ano no, yung lipads ko doon, tinatard ko na yun. Para pag isang saka yung galing. pati yung mismong tights, tinatard ko na yun. Para Akala kasi ko, yung lipads, akala ko hindi sadya. sadya. Sinadya niya para expose niya Na- niya sa Shining Wizard. Parang yung Shining Wizard, yung kukopihin kong move, Gets. yung sa masakit ko pang part, sa parang extra damage pa ulit dun sa legs na in-inflict ng damage. At the same time, yung damage sa mas masakit kasi expose yung tuhod eh. Gets naman. Hindi, akala ko lang talaga napunit siya ng, ano, like, unintentionally. Tapos buti, gabi sakto, gagawin mo rin yung knee. Hindi. Ano yan, inano namin yun. Talagang Okay. sinulat yun na mapupunit. Talaga. Nagulat niya ako yung sabi na punitin ko yung tights ko sa match. Sigurado ka? Gusto ka naman na magpalit ng gimmick no, di ba? Hindi. Ay, hindi pa? Bibili siyang bago na ganyan. Oo, bumili ako na isa pang ganyan. Pero nung sakto, show after niyan, may nakita akong 1C. Yun na lang. Yun na lang. O sakto, nagpunit ako ng pants. Bagong gear. So, make sense na bagong gear. Kasi, pinunit ko na yung gear na ano. Pero hindi ko talaga balak na magpalit ng gear. So, parang bumili pa ako ng isa pang ganyan. So, next show, Ganyan ang ulit, balak ko ganyan ulit. Oo. Sakto, may nakita akong onesie na ganda ng kulay. Sakto. So, parang Tinky Winky ba yun? Dipsy. Dipsy na one, ano. To get more damage on that Shining Wizard with which is Nagie's finisher. But again, James Idol Martinez having trouble getting for a pin, going for a pin. James Idol Martinez now holding his leg inch by inch. Sobrang di nakakapagod yung match na to. Sobrang ano, mas simple lang yung spots, ano. Gatas lang. Walang maraming sequences bago, ano. That was a slow-mo invasion, but through the hectic Marty getting out of the Ay, gago! Ang ganda nga nun. Tumatawag na ganit. Nagbubu sila dyan, eh. Boo! Ano? Gusto talaga nila tumatakbo. May malalo na. Pero sino ba parang favorite manalo dyan? Pareho eh. Kasi wala talaga eh. Mga frustrated, Senior referee Jody Bax has counted to 10 on the double down. Therefore, this match is a draw. Wala lang doon. Yung sumisigaw sa atin din eh. That is why we have to respect the reality. Sayang bayan. Sayang ba? Those were Iron Man matches. Gigil oh. Uy, easy. Kala mo, 5 digits yung bayad eh. Relax. Gusto po to. Ano sasabi nila? Anshan? Sudden Sudden death. Sobrang kailangan i-pacify ni Red yung crowd dyan. Na parang, di ba sinabi na, eto na tayo, parang let's, parang palakpakan. Ayan, no? Over, it is official. Agree with me, right? 5 minutes Decision extension. is a draw. Ganda ng facial niya, ha?
Okay, yung pinag-usapan namin, titigan na tayo sa Dulo ko, kanto. Ano yun eh? Sendo Ito. But James Idol Martinez, I don't think he could do 4 minutes. Pero isa spot na yung huling spot, ewan kung mababalikan pa. Di ba yung Shining Wizard? Nasa technically ang endpoint nun, pareho kaming nasa isang corner. Pero nung kinakount out, magkalayo na kami. Parang hindi nyo ba napansin yun? Ako proud ako dun sa amin yun na parang naisip ko eh. Kung Shining Wizard, dapat nasa isang side tayo, isang corner tayo. Pero paano natin mapupull off na gagapang pa rin ako sa'yo? Bakit nonsense na gumapang pa? Kasi kung Shining Wizard, magkatabi na tayo doon. So parang nagawa namin ng paraan na bago bumalik yung moment, magkalayo na kami ulit. Di ba ko yung Shining Wizard, doon lang din ako lumanding. Dapat nandito lang din ako lumanding. Yes naman. So wala akong palang ginawa. Paras kami roll out. Walang nakapansin. Uy, magkalayo na sila ulit. Tapos sabi ni Red, kaya ni Jimmy lumapit sa'yo bago mag-10 kasi ang haba. Sabi na, nasa paggapang na ni Jimmy. Tapos kinonsult pa namin yan. If double down pa rin ba, kung gumagalaw ka pero nakahiga ka, nakadapa ka, sabi nila, as long as hindi ka tayo on both feet, counted siya as double down. So pag gumapang ako ng nakadapa, kasi tuloy yung count pa rin, no? Parang sobrang kinonsult namin. So ibig sabihin, pag sa double down, kahit nakaupo ka na, naka-sit up position ka na, tuloy pa rin yung bilang nun. So kailangan tumayo ka talaga. As in, or at least one knee, nakaganyan. Basta may footing yan. So, ang dami kong tanong. So una, sino nagsulat nung ending na yun? Pares sa kami nun. Okay. Second, sobrang genius siya. Kasi ine-expect mo ang mangyayari nun. Una, magpipin, either mapipin mo siya, and then 1-2 lang, or pangalawa, yung nangyari nga, na nag-roll out, hindi mo na-pin. Never mong maiisip na, putang ina, may 8-9-10 pa pala. Wala, 8-9-10 parang pirma na lang yun na parang wala na. Dumapa na siya. Redirection, parang na-redirect yung yung 10 count sa pin. Na at yung nag-pin, hindi mo nagawa yung pin. Shit, meron nga palang Dinidilangan pala sila parang So parang you won't see it coming. O kaya nagwawala yung crowd eh. Sayang bayad. Sayang bayad. Nagulat na lang siguro sila, biglang in-announce, Hindi, nung nag-8, ay shit, pagpigo na nag-release, ay putang ina, nga, may 10 count. Kasi, kung ako'y nanonood, parang nakafocus din ako sa gapang. Sa gapang papuntang pin. Para makita ko magkikick out o hindi eh. Yun yung wala mong isipin, hindi mo na isipin yung 10 count kasi yun na tinutokso mo rin na magpipin ka. So, okay, utak namin, okay, magpipin to. Hindi namin isipin yung 10 count. Pero yun, si Joey na yung call nun. Kasi nung bandang gitna na ako, kasi parang nagulat ako eh. I tried as slow as possible. Pero yung tipong ganyan ko na, nasa 6 pa lang si Joey. Kaya parang bandang 5, sinasabi ko kay Joey, tapusin mo na, bilisan mo na. Pero yung count ni Joey as inconsistent. So parang, okay, hindi niya isa-sacrifice yung ref work kasi kulang yung spacing namin. So parang, sakto yun. Alam ko, ang sulat natin nun, sakto yun pag 10. Pagka 8, 9, dun ka mag-10. So parang, hindi siya sadya, na pagka 8 count, ganon, 8, tapos pinirmahan ng 9, 10. So parang hindi yun sadya, kay Joey yun. Mas maganda yung nangyari yung effect na yun. Para mag-register sa utak, ay putang ina, may bilang pa. Compared sa kapag ka ganon 10, parang, ano nangyari? Parang may lito siya na factor. Pero pag pinabilang mo ka ng 8, 9, ay nga pala!
Pero Diba? siyempre, gets mo na hindi na mako-cover kasi nakadapa na siya, tapos andun pa siya sa pinaka-ropes. So parang yung 9-10, yung 8-9-10, virtually impossible na yun. Unless tumayo ako, which is impossible na rin. So, parang ang ganda nung binigay mo na sa crowd na wala na to. Pero hindi pa talaga tapos. Pero wala na to. Kasi yung last 2 counts, napaganda siya actually. Yung, kesa yung Totoo. original na naisip namin na 8, 9, 10. Yung sakto yung pagbaba ko, 10. Sakto yung pagbaba niya, 10. Flip over. Tsaka mas dun sa maganda actions kasi na sunod-sunod, na may mga falsies, hindi mo iisipin hindi mo iisipin na gano'n yung magiging ending na magiging, tawag dito, double count out. Oo. Kasi ang ganda maganda rin yung pagkakayong nagpupuruhan ng falsies. Falsies lang talaga yung hit walang nangyari. As in falsies lang talaga bumomba. Tapos biglang, Siya hindi, wala rin siya. Patawalan tayo siya. Nakikita ko pag kunyari pinanood ko ng WWE, tapos nakita yung finish nyo, nakikita kong possible na gawin nila. may kopya Ang yun. ganda ang ganda talaga eh. Ang ganda. Wala pa bang nakakagawa nun? Like, wala pa kayo Wala pa ako nakikita? nakita. Wala pa ako nakita. Wala pa. Wala sa WWE, yung pag may mga ganong finish, either naka-tape yung paa, yung mga Oo, or yung mga tatabunan ng table, ganun. Para hindi na makatayo. Oo. Props kay Joey pala, sobrang galing. Galing rin Oy, ni hindi Joey. niya sinacrifice yung Sabi ko, tapusin mo na. Sa pansin ko, hindi talaga siya hindi niya binibilisan yung count. So kasi naman, nasa harap ko na si Marky, hindi pa ako kumocover. Kahit 8, ko na. Kasi andun Kaysa naman 8, nandun ako, 9. Kasi sa spot, 10 ako, gagawin. Oo. So ganoon ko na, napaaga. Which is, napaganda. Kung binaladali niya yung bilang, may gets, feel ko magkakaroon ng hint yung crowd na, ay putang ina, count off to. Oo, Oo. Ay, tawag dito? Double knockout. Double knockout. After nung match, backstage, anong reaction yung dalawa? Kamusta? Anong ginawa niya? Alam, puta, tuwan-tuwa ako nun. Kasi pagpasok ko pagka maganda yung match, lagi ko nung ginagawa nung time na to parang, kunyari, thank you. Sobrang tuwa ako, lumuluhod ako sa harap. Ganun. Oo. Nakalaban mo? Kuya, ginawa kay Jimmy yun dahil sobrang tuwa ako dun sa match. Lumuhod ako sa harapan niya. Oo. Tapos ginagano niya, ano mo tumayo ko dyan? Hindi kasi, ang weird na nagpapasalamat siya, na lumuluhod siya. Hindi, team effort to Oo. Hindi sa akin credit to. Kung may credit ako, at most 50%. Sa'yo yung 50, or bigyan natin 40-40 tayo, 20 kay Joey. At hindi walang ganun ako ba, magpasalamat. Oo, pero gets ko siya eh. Kasi thankful. Sobrang thankful eh. Kasi ganda. Ganda po, Ganda ng pagkakasal ko, hindi ka ba magiging thankful? Nabalik na. Oo, bawi. Buhat banggo eh. Di, sobrang proud ako doon na magsasala ako para sa'yo, pare. Kasi yun yung ever since, yun na yung di ba, ilang taon na akong walang panalo. Laging assignment na shine up. Kung sino may makakalaban ko, magsasala ako para sa'yo. Kung ano yung moves na gusto mong gawin, sige, saksak natin, gawin natin lahat para sa'yo. So parang, pag sa training, mas more on, gusto kong malaman kung paano i-take, kahit hindi ko na alam kung paano i-give. Mas alam kung paano i-take, para pag merong matitake ko, masashine up ko yung kapartner. Tsaka tingin ko rin, yun yung, ganun yung magiging mapoproduce niyong match. So parehas kayong generous na same page, no? Na worker, parang sige, pagagandahin ko yung moveset mo, pagagandahin ko yung mga yung isisell ko na maganda yung mga galaw mo. Magmumukhahin kita magaling, ganun. Parang parehas kaming ganun ni Jimmy, na tapos pagsamahin mo sa isang compared pagka yung isa lang yung taong ganon, tapos yung kapartner mo, hindi ganon yung mindset. medyo selfish na. Tabi yung match quality. Compared pagka yung dalawang worker na willing, as in, 110, 120% na magsasell ako, shine up kita. Yun ang produkto, pare. Oo. Yun ang produkto. Pura. Kaya kapag ka,
mga viewers, pag hindi ganito kaganda yung match na napanood nyo, hindi parehong willing mag-give ng more than 100%. So, ano masasabi mo sa mga taong hindi nag-give? Simulan na natin ang ating promo challenge! Ano masasabi mo sa hindi giver? Yung talagang, so by hindi giver, I guess, sila yung mga tao na, hindi, mas gusto ko to, hindi, ang pangit, hindi ko titigil kasi magmumukha akong mahina. Mga ganun. Magmumukha akong weak. Ito, mas gusto kong gawin. Kasi, ako ko, mas magiging over ako. So, may mga, well, ngayon sa FPW, sa current level, wala. Well, ako, ganun, kasi like, big man. Kasi big man ako. Gets. Anyway, ayun yung may ibig mong sabihin ng hindi giver. So, ano masasabi mo sa tao yun? Saan ito promo na to? Promo na to. Saan ito? Off-cam. Ay, ano? Hindi siya kayfabe kasi, ano eh, ang itutukoy yung mga... There, gawin mong kayfabe. Oo. Na kunyari may kalabang kang... Ganito na lang, hindi binibigay yung... Ano ba? Selfish. Yung parang ginawa ni Kali, nagawa niyang work. Hindi ako si Kali, bobo. Ayun na. Saka bakit ako? Ba't hindi siya? Wala eh. Ikaw yung nagsalita eh. Dali na, kaya mo yan. Anong tanong? Ano masasabi mo? Pero kayfabe. Ano yung tanong in kayfabe? O tanongin mo ko in kayfabe. Okay. Sige. Di ano yung tanong mo? Sibuhin mo yung tanong. Sige, ito lang. Ano masasabi mo? James Idol Martinez. Balita ko, medyo naiinis ka dito sa wrestler na to na sobrang selfish. Basta selfish lang siya. Ano masasabi mo sa kanya? Sabihin natin si Joshua. Si Joshua yung pangalan. Joshua. Alam ng lahat na selfish ka. Ako, selfish din ako. Joke. Huwag mo ikakata. Wala. Ang hirap kasi selfish kasi. Gusto mo ng more specific. O sige. So, selfish si Joshua. Selfish siya na ayaw niyang Ganito, ayaw niya na parang magmumukha siyang tanga. Di ba, komedyante ka. So, pinagmumukha mong tanga sa mga kalaban mo. So, kunyari, ayaw niya ng ganun kasi gusto niya maangas siya tingin. Okay. Sige. sige, gets. tanong mo, interview. Sige. Sige. Hindi, ako ang invite tapos. Ikaw interviewer. James Idol Martinez, ano naman masabi mo sa mga naka-work mo na ayaw nila nagmumukha silang tanga sa mga ginagawa mo? Dito sa local pro wrestling sa Pilipinas, masyadong maraming maangas, masyadong maraming malakas, masyadong maraming hambog. Pero right before me, kahit sinong maangas, sinong matigas, lahat kayo magbumukhang tanga. Pag binanat ko yung mukha nyo pataas. Pag tinira ko yung lalamunan nyo, hindi na kayo makakapaghangin. Wala nang hangin sa katawan kasi makakat off yung hangin. Pag tinira ko yung lalamunan nyo, yung sinasabi nyo, maangas ako pare. Nakikita nyo ba mga itsura ng mga taong hindi makahinga? Ganun ang itsura nyo pag tinira ko kayo sa panga. Ano ba? Ano yung Nirahin niya kasi. Lalamunan. So, Pili ka nira-rhyme niya eh. Nirahin niya kasi. yun na. Okay na. Siyempre, mahilo pag sa panga eh. Oo, pag sa panga. Okay na yun. Galing. Pero sa tingin mo, sino yung mga ganun wrestler? Sige, ibabalik kayo ng tanong. Ikakat ba to o hindi? Ang daming nanonood ng video na to. Pero wala nagda-like masyado, wala nagko-comment, nagsusubscribe. Ilang kailangan namin, di namin kailangan manlimos ng pera. Like, comment, share, subscribe. Ang ganda naman siguro nung binibigay namin sa inyong content. Ang dami nyong insights, di ba? Ang dami nyong tututunan. Yung mga masipag mag-comments, baka meron kayong magagandang insights, magagandang ideas na baka pwedeng makatulong. Pwede namin kayo, may chance na kayo yung invite namin para maging guest. Basta makita namin yung mga comments nyo, yung mga share nyo na kinalagyan ng caption na may magandang
may magandang ideas, why not? Ba? Baka malay nyo, kayo na yung next na guest. Like, comment, share, and subscribe. Ba't si Mikey walang ganon? Alin? Kasi dalawa kami, dapat siya meron ding Oo, sige. Oh. Sabihin natin ikaw yung taong gano'n na hindi ka masyadong magaling pero sobrang puwa mo. You think na ikaw yung pinakamagaling. Yun yung gagawin yung character. Yes. Hindi nga sa'yo yun. Yun yung natural na naman eh. Natural ugali. Okay, hindi ka. Grabe. Oo pala. Isa ako sa pinakamabait dito. Kaya medyo mahirap itong gagawin ko. May challenge eh. James Idol Martinez! Yung pinaggagawa mo sa ring, hindi ubra sa akin yan. Unang-unang mukha kang tanga. Nakita mo ba ako? Napakaangas ko. Napakalakas ko. Yung ganun-ganun mo, hindi yan tatalab sa akin. Yung pagpapatawa mo, hindi yan dapat dito sa wrestling. Doon ka sa show. Di ba ganda? Hindi ka bagay sa wrestling. Paya ko. So masasabi niyo comedy wrestlers kayo? Or may at least, ikaw, masasabi ba comedy wrestler ka? Ako? Definitely. Okay. Ikaw? Mas comedy wrestler siya, pero kaya kong pumunta sa ganun level. Okay. Sinong inspiration nyo sa meron ba kayong top 3 GOAT comedy wrestlers? Sige, lahat na tayo dito. O sige. Sino? Unahin mo na ito, di pa nagkasalita Oo, ng dalawa. Oo nga. Tatlo. Na comedy wrestler. Comedy wrestler lang ba? Or in general? Gusto niyo ba Dapat comedy? Comedy. Comedy. Basta comedy, hindi kailangan wrestler. Hindi, comedy wrestler. Oh. Yan ang specific na comedy wrestler yun. Yung isa. Or kahit hindi top 3 kasi kung top 3, 15 agad yun eh. Kahit Sige, top 1. Number 1 na lang. Number one. Ay, sige, bala. Sorry. Okay. Number one talaga na parang nasasabi ko, na-derive ko yung humor ko sa kanya habang tumali ako. Santino. Santino. Santino Marena talaga. Tawan-tawa ko nung 2009, yung Royal Rumble. Yun na eliminate siya Yung kay Kane, yung pagpasok na masagad. I was ready! Ganda. Gusto mo mga accent pa siya? O yung nagpepigay siya yung mga maling maling Oo, mali yung names. pag-pronounce. Asil Danchena. Then siya. Nagka-crack din sila eh. Tapos ang maganda nun, hindi siya nagka-crack. Oh. So parang talagang magka-crack ka kasi seryoso siya sa ginagawa niya eh. So parang, Di ba? damn this guy. Grabe yung dedication niya sa character. Oo, totoo. Di ba? Pati yung di ba yung na-portray niya yung ate niya? Si Santina. Yung lalo na yung kay Sheamus, ang ganda nun. Yung tea party, sobrang wasak si Sheamus eh. Would you like your tea black? Or would you like it milky? Yung like ginger tea. Pati yung talaga yung accent din yung nagdadala eh. So hindi siya nagbe-break, hindi siya mag-anggaling, hindi siya nagbe-break. Oo. Joshua. R-Truth. R-Truth. Yung Royal Rumbles, nagpasok siya ng ladder. Ng ladder. Tapos gulon siya bigla. Saka meron pa yung yung pumasok siya sa Royal Sa women's. Rumble. Women's. Oh. Where's the man at? Where's the man at? Ano yung niya? Parang catchphrase doon. My bad. My bad. my bad. That's on me. That's Not bad. on me, That's on me. Ikaw. Ako, hindi siya comedy, pero Hurricane. As in, Basta di seryoso ka. Oo. Goofy. kasi parang the moment na paglabas mo labas niya ng yung tipong, di pa nga siya lumalabas eh. Mag-inapre yung hook nung niya, stand back! Puta, parang ready na, parang, ako nung bata ako, putang ina, adin na siya. So parang gusto ko nadadala ako na parang, di ko pa siya nakikita, stand back! Parang, uy, bata, Di ba may kasama siya? Si Rosie. Kuya ni Roman Reigns. Oo. Tapos di ba, Stacey Keebler. And stand back, here comes the hurricane. There's a hurricane It's coming coming true. Tataw sila agad. Putang ina. Literal na childhood hero eh. Yun yung moment sa'yo na naging fan ka ni Hurricane. Kasi bata pa ako lang. nun eh. Saka yung pag naglalaro kami na Here Comes the Pain, siyempre mga kaibigan ko, classmate ko,
kinukuha, Brock Lesnar yung mga 95 pataas. Sila Goldberg, yan. Wala mga Goldberg, mga 95 pataas yung rate. Hindi, lalaban ko sa'yo. Hurricane, mga 65 Goldberg lang naman, yan. here comes na to. Meron. Laban ko sa inyo, 65 lang yung rating. Hindi, favorite ko to eh. Pero hindi mo ini-skip yung entrance nun. Hindi. Pag ini-skip ko, ini-skip. Yung press start, ini-skip. Bakit yun? Buti na obviously siya punta ng ring. Ikaw? Eddie? Ay, ito. Oo, Eddie tsaka Kurt Angle. Si Kurt Angle kasi, Yung may buhok. di tsaka ang gusto ko sa kanya, yung maangas siya lumaban, pero kaya niyang pagmukha yung tanga yung sarili niya. Hindi siya takot, no? Oo, Hindi siya takot hindi. mag-flip ng character. Yung tipong ang dapat, di ba, yun nga, parang common na nangyayari sa mga wrestlers. Hindi, maangas ako, edgy ako. Si Kurt Angle, hindi. I can walk the talk. Pero I can also make it laugh. Parang gano'n. Lalo yung promo niya yung kay Rey Mysterio. O yung man's boy in the man's world, pero little boy in the man's world. You're a boy! In a man's world! And I'm a man to play. who loves to play with boys! No. Kasi tawa-tanong-tanong. Hindi. Kasi Spice ba? Kaya hindi ka na yun naman. Gusto ko yung mga shenanigans. Oo. Saka ang galing yung galing niya mag-promo ng nakakatawa. Pero pagka yung promo din ni Eddie yung kay Brock, as in, comedy character, pero talagang nagano talaga parang tunong gagaling naman na itong mga to. Sa tingin mo, eventually magkakaroon ka ng promo na hindi take nila seriously. Na talagang hindi talaga sila matatawa. Ay, sa tingin mo mapupulok na. Hindi. Kasi passive skill ko na yun eh. In real life, passive skill ko yun eh. Lahat ng gawin ko nagmumukhang nakakatawa. Totoo. Hindi, gusto ko makita mo matry mo eh na dito kaya eh. Kaya eh. Hindi ko Hindi. pag nag-ulit siya, Pare, nagmarcha ako sa kasal. Kasi maayos Tapos yung partner ko, yung bridesmaid, as in, yung nakagown talaga. Siyempre, puto, guwapo ko. Naka-coat and tie, blah, blah, blah. Nakikita yung mga kaibigan ko tumatawa. Pero wala kang ginagawa talaga. Wala, kasi yun talaga yung dapat na ginagawa, di ba? Maglalakad ka ng maayos. Nakikita yung mga kaibigan ko. Yo. Walang ginagawa. Ito yung ginawa ng mga men before me. Ba't sa akin kayo tumatawa? Parang, naglalakad ka lang naman. Oo, parang doon ko na-realize na kahit anong gawin ko, kahit sadyain ko or hindi, talagang mayroong natatawa. Pito pag pag may init yung feud, kaya yan. Mainit tong field na to. Hindi, like, As in yung seryosong feud. alam mo yung parang yung gawin style na lagi may promo din, lagi may segment. Yung talagang, Siguro mapapol off ni Jimmy yun kung kunyari seryoso yung babyface siya. Tapos, yung tipong sinalbahe talaga siya ng sa build-up. No. For example, sabihin natin, si Ralphie Wabayashi yung narilaban, binali yung baso niya, tapos magkaka-comeback siya. Or pwede, kailangan niya si Coach Ralph. Tapos parang binastos yung girlfriend niya sa crowd. yun. Ganun. Siguro ganun level pwede siya magseryoso. Oo. Kung baga parang maiipon, hindi lang yun eh. Parang may gagawin pa siyang iba sa'yo naman. So kung baga, maiipon siya hanggang sa nung ka magiging yun, feeling ko yun yung... Ito. Parang yung parang ang dating personal na yun. Okay, sige, gets. Pero, ibubuk ba ni Red yun sa akin? Kasi kung yung ganong booking, para lang i-test kung kaya ko, ba't hindi niya ibigay yun sa talagang kayang mag-pull off nun na mas magandang mag-pull off? Nagpapatasya lang tayo dito. Hindi kailangan doon. Para si booking lang. Fantasy lang. Ganyan mo ganyan. Arthros nga, ginawa na lang seryoso eh. Okay ka lang kay Arthur yan. Wala seryoso. Seryoso yung yung bumalik siya. Yung bumalik. O ikaw? Hindi siya comedy wrestler pero sobrang lalo natatawa kay Kevin Owens. May mga moments na... May sumusundot siya ng Ano siya nakakatawa siya pero hindi niya try magpatawa. Kunyari yung lahat ng Jerry K.O. Yung Jerry K.O. Wala, tawa ko ng tawa, belly laughter. Natawa ka ba no? Yung nagka-feud siya kay Ezekiel nun. Oo, medyo okay lang.
Sakto lang, sakto lang. So parang ano, Ika-50K. nakakatawa siya. Pag hindi siya sinasadya. Magiging sinasadya. Ano magpatawa. Yung ano, tawa-tawa ko yung nananapak siya sa backstage. Eh. Oo, yung nananapak lang siya. Oh. Ah. Kasi parang ano, parang na-figure out niya na pwede palang isang sapak, dalawa yung tatamaan. Then sinapak na si Yuri tsaka si ano, si Grayson Waller. Naalala. Kasi ganun. Pares tumumba. Merong isang feud doon. Ano yan eh? Kevin Owens tsaka Braun Strowman. Ang ginagawa ni Kevin, lagi niyang tiyataguan si Braun. So parang, alam mo yung WWE exclusive na makikita mo lang sa YouTube channel. Pumasok si Kevin Owens dun sa sasakyan, tapos tuwalya. Tapos biglang dumating, ano kung sino pa ng interviewer. Ano mo kandig ka, nagtatago nga ako, tapos pumunta mo ako. Tapos sabi niya na, what if may nagtanong, sino yung nasa loob? Sabi ni Kevin Owens, sabi mo, just say it's Naomi. If anybody asks, you're not talking to me. You're talking to somebody else right now. I'm just talking to myself. Okay. SummerSlam is this Sunday. They can still see there's somebody next to you. You can't tell them you're talking to yourself. There's clearly still another human, but the towel is concealing my identity, so you just don't say it's me, you say it's somebody else. Somebody random. It's Naomi. Okay, time out muna tayo. Commercial muna. Baka gusto nyong manood ng live FPW Astig taping this coming July 13, 2025 at Big Studios, Makati. Ano bang hinihintay nyo? Bilhin na tayo ng ticket para makakita tayo ng live na batuhan, bugbugan, at balibagan ng katawan. FPW Astig, July 13, 2025, Big Studios, Makati. See you there! So yun, ang dami natin na pag-usapan about sa wrestling match. Ang ganda. Kung gusto yung match nila, sobrang, una pa lang, comedy, pero may psychology. Pangalawa, ang ganda ng finish, parang, ang genius eh, hindi mo siya maiisip ng basta-basta. Doon mo makikita na kahit nagpapatawa sila, masabi kong magaling. Dapat lang. So kung gusto nyo panoorin to, nasa ano lang, description down below. And ito na, pila lang mawala.